pasalamatan dahil very successful, alam ninyong lahat. Dinumog po ng mga Cebuano ang ating ginawang indignation rally sa Cebu. Kasama natin sila, napakaraming tao, nais kong pasalamatan paulit-ulit ang ating mga kasamahan sa Hakbang ng Maisog Cebu. Ito sa ating social movement, ang Hakbang ng Maisog Cebu. Maraming salamat, napakaganda ng inyong inorganisang indignation rally. Pero ang pinakamaganda ho roon, wala pong ayuda doon. Walang AYIX, walang AKAP, wala pong pinapirma para tumanggap ng pera. Yun po ay talagang organic crowd na naglabasan at tumungo upang pakinggan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahapon naman po ay nakipagpulong tayo sa ating mga kapwa petitioners at abogado dito sa naka-file po sa Korte Suprema yung kaso nating for certiorari and prohibition, at pinadedeklara nga po natin na gawing unconstitutional ang illegal, immoral at criminal 2025 budget. Sapagkat yung paghahanda po talaga sunod-sunod, ako'y humarap din sa mga abogado nating kasama kahapon at petitioners. Mabahaba po yung aming napag-usapan at naghahanda nga po sa gagawing preliminary conference ngayong Friday, February 28, dyan po sa Korte Suprema. Marami yung nagtatanong ng update. Ang update po, gaganapin na yung preliminary conference sa ating sinampa laban nga po sa korupsyon at maanumalyang 2025 budget ngayong pong Friday. At nakapag-file na rin po ng compliance, ng comment ang gobyerno through the Office of the Solicitor General. Natanggap po yung digital copy kahapon ng ating mga abogado habang kami po ay nagpupulong. At base doon sa nakita namin, nagsumiti na rin daw po sila ng kopya ng original copy of the General Appropriations Bill, yung ating pong pinusubpinahan, sapagkat yan po'y ginarantyahan ng Korte Suprema. Tayo po'y nag-file ng motion to issue or to subpina yung kopya po ng General Appropriations Bill. Naghingi rin po tayo ng motion na subpinahan o ipaproduce yung kopya ng General Appropriations Bill. Pareho po itong inaprubahan at pinayagan ng Korte. At kahapon po ay apparently nag-submit na po ng kopya ng, hindi ko alam kung anong kopya sinabit nila, yun lang. Yung kopya ng General Appropriations Bill at nung Enrolled Bill. Sapagkat matatandaan po ninyo, 2 weeks ago or last week, sa atin pong diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, nasabi ko na ho na hindi ho ba nung December tayo tinuturo at early part of January, tayo ay tinuturo nung isang kongresista na meron daw kopya ng enrolled bill sa archive section ng House of Representatives. Eh di tayo masunurin, we are following yung lead. Ika nga kung saan tayo pwedeng magpunta. So tumungo nga po tayo doon sa tinatawag na House of Representatives Legislative Archive and Museum Management Service. House of Representatives Legislative Archive and Museum Service Office. Nakita po natin doon na yung enrolled bill na sinasabing may kopya yung archive section, blanco po yung pirma. Nung Senate President, blanco po yung pirma. Nung House Speaker, blanco po yung pirma nung Secretary ng Senado at blanco rin po yung pirma nung Secretary General ng House. So ito gusto nating makita ngayon. Ano kaya yung sinumite ng mababang kapulungan o ng OSG sa Korte Suprema? Malalaman po natin ito sa darating na Biyernes pagkatapos po ng preliminary conference at makakaasa po kayo. Magbibigay po ako ng ulat at update sa inyo kung ano po ang napagkasunduan at napag-usapan sa darating na Friday, sa Biyernes, ang preliminary conference ng kaso natin. Tungo naman po tayo sa isa pang mainit na usapin. Ito nga po yung ating titulo ngayon. Solusyon sa kagutuman at kriminalidad. Yung paglaban po sa gutom at sa mga nagugutom at sa krimen. Ito po ang ating titulo ngayon, hindi po impeachment. Importante na nalalaman ninyo na hindi impeachment ang solusyon
sa kagutuman. Hindi po impeachment ang solusyon sa kriminalidad. Hindi po yan impeachment ang solusyon. From PH Update, Attorney Vic, ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman, pangako ko sa iyo, PH Update, pagkatapos ng aking live, itong suot ko mismo, kahit ito'y kaisa-isa, amoy bago pa, sa iyo ito. Bibigay ko sa iyo ito. Kay PH po ito, may nauna Una-unahan lang naman po ito. Kay Arnie Lipsky, bigyan pansin ang agriculture natin, maging more development, parang walang gutom. Yun nga ang problema, kaya ang title natin, solusyon sa kagutuman at kriminalidad, hindi impeachment. Hindi natin mabubusog at hindi natin matutugunan yung ating problema sa food insecurity sa pamamagitan ng impeachment. Pag-usapan po natin yung impeachment muna. Singilin po ninyo yung mga mambabatas ninyo na pumirma dyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Singilin po nyo sila, bakit sila pumirma? Sila po ay representante. Sila po ay representatives. Hindi po representatives, representatives. Kinatawan po ng mga mamamayan ng kada distrito. Napakahalaga itong impeachment complaint. Napakahalaga at sagrado ang impeachment process. Kayo po ba, yung mga mamamayang Pilipino, kada distrito, kada legislative district, kayo po ba ay kinonsulta ng mga mambabatas, ay nagkaroon ng public hearing? Dininig ba ang inyong opinion o kuro-kuro kung dapat ba niyang pirmahan yung impeachment complaint o hindi? Sapagkat sila po ay representative lamang natin. Hindi po natin sila boss. Kagaya ko po, aplikante ninyo pagkasenador, sila po ay nag-apply din bilang mga kongresista natin. Trabahante po natin sila. At ako po, pag pinagkatiwalaan nyo ng inyong sagradong mandato at pahiramin ng boto, hindi po ako ang boss ninyo. Ako po'y magiging trabahante lang din ninyo. Representante sa Senado. Yan ang dapat nating singilin sa ating mga mambabatas. Kinonsulta ba kayo? Tinanong man lang ba kayo? Nagkaroon ba ng public consultation kung nararapat siyang pimirma dito sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Hindi po nila pwedeng sabihin wala kayong pakialam. Eto na naman maghahalalan. Lalapit na naman sila sa inyo. Sila po ay aplikante. Matatapos po ang kanilang kontrata bilang trabahante natin, trabahante ninyo sa inyong mga distrito before noon of June 30, 2025. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another 3 years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Magbago na po tayo ng empleyado. Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon. Bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito. Hindi po tayo pagbubuuin nitong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka nung pambansang pulisya. Hindi ba, di pa na yung kwento na karamihan sa kanila kung hindi man lahat ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it,
that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan ang iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. At kaya po natin sinasabi na hindi tayo sang-ayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa hakbang ng maisog at ang buong team suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public officials, for the public officers, and for us ordinary Filipinos to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanumalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7, Section 4 of the Rules of Court. Alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Nakasaad po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Ibig pong sabihin dapat ito ay base sa kanilang personal knowledge na basa nila at merong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil merong pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung anumang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, hindi po personal knowledge yun. Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. At yan nga po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. Kaya ganun din po kay Nick Caron Cader, Attorney Vic Rodriguez, ito po yung 60% ng budget sa 2025 ang nailabas. 65% po ng ating 2025 budget had been released according to the Department of Budget and Management. Malinaw po yan, inamin naman nila 65% ay nai-release na po nila sa mga departments or line agencies. Kanya nga po nag-file din tayo ng Friday, kahit po tayo ay nasa gitna ng kampanya pagka-senador ninyo, tayo po ay nag-file na rin ng motion last Friday na humihingi sa ating Korte Suprema na i-issue na yung temporary restraining order bago pa ma-release lahat ng pondo for 2025. Sapagkat, alam mo ninyo, hanapin ko lang yung notes ko kalahating 531.37 billion ng unprogrammed appropriation ay na-release na ho. 531.37 billion pesos. Release na po ito according to DBM, yung unprogrammed appropriation. Kaya nga po siya nakalamp sa unprogrammed appropriation, hindi po yan yung priority Unprogrammed appropriation nga, ibig sabihin, siya ay maire-release lamang pag meron ng additional fund source. Kung meron na pong bagong revenue, bagong buwis na nakolekta o kaya bagong naiutang. Pero ito, January pa lamang ho, yung unprogrammed appropriation o yung mga hindi prioridad ay narilisan na ng 531.37 billion pesos. Kaya nga po ang ating titulo ngayong hapon, solusyon sa kagutuman at kriminalidad, hindi ang impeachment. Balik po tayo sa impeachment. Hindi nga po kasi ito ayon doon sa hinihingi ng ating saligang batas na verified impeachment complaint. Nabanggit ko na po yung requirement ng ating saligang batas, yung Article 11, Section 4, nandyan din. Yung ating Rules of Court, Rule 7, Section 4, pati po ang sariling Rules of Procedure ng House of Representatives. Diyan po sa kanilang Rule 2, Rule 2, Section 3, ng sariling rules ng House of Representatives. Ang hinihingi po dapat ay base sa kanilang personal knowledge at base sa authentic document. Paulit-ulit po nating dinidiskurso ito sapagkat hindi nga po dapat aksyonan
itong unconstitutional at illegal na verified impeachment complaint. Sinasabi nga rin po sa batas, marami pong nakasubaybay na abogado, kahit saan po ako magpunta na meron mga abogado lumalapit at sinasabi nga sila'y nakasubaybay. Alam mo ninyo, meron tayong prinsipyo sa batas na false in one, false in everything. Pag mali ka po sa isa, mali ka na sa lahat. Ganito po ang estado ng maanomalya at unconstitutional na verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Meron na pong challenge before the Supreme Court at ngayong hapon ay nag-issue na rin po ang Korte Suprema directing the House of Representatives to file and submit their comment within a non-extendable period of 10 days, I believe, dito sa kasong inihain laban sa unconstitutional verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam mo nyo, kaya natin muling pinag-uusapan ito, ang titingnan mo lang naman dito yung naging basihan nila, bakit sila pumirma. Sabi, baka raw walang budget, sila tatanggalin sa mayorya at magiging opposition. Pag opposition, wala ng budget. So makikita natin, hindi po base sa prinsipyo yung kanilang pagpirma at pag-aproba nitong verified impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ito'y base sa kanilang kapritsyo. Kaya nga yung ating premise, kayo ba ay kinonsulta ng ating mga trabahanting mangbabatas? Kayo ba ay kinonsulta ng ating mga elitistang kongresista? O lalapit lang muli sila ngayon dahil halalan na naman? Pwede po tayo magsisante. Trabahante po natin sila. Ang sinasahod po nila ay galing sa buwis na binabayad ninyo at binabayad ko. Yung contribution natin sa nation building, pati na ng mga negosyante at ordinaryong manggagawa sa gobyerno. Sisantihin natin, singilin natin, panagutin natin. Yan naman ang hinihingi ng hakbang ng maisog, transparency and accountability. Singilin natin sila, bakit kayo pumirma ng hindi kinukonsulta ang inyong mga employers? Sino yung employers? Tayo po, yung mga bumuboto sa kanila kada distrito. Atin po silang singilin dahil hindi naman base sa prinsipyo yung kanilang pagpirma dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay Julius Cañete, Attorney Vic, bakit may AI video na nakapasok sa inyo? Ayaw nyo na daw sa PDP at kay VP Sara. Julius, alam mo naman na AI nga yan, so hindi na natin kinakailangan sagutin. Alam mo ninyo, ay napakarami nating naririnig na kung ano-ano sinasabi sa atin, pero kung ano-ano rin ginagawa nila, hinihila tayo pilit pababa. Alam mo ninyo, hindi ganyan. Sinimulan nila ng negative campaigning, kaya nga po nabuo itong Team Suka. Sinimulan nila ng negative campaigning, ayaw nating mag-engage dyan. Kilala na niyo po ako. Since 2022, nung ako po'y nagpatakbo ng kampanya, nung aking dating sinamahan, hindi po ako nag-resort o gumamit ng negative campaigning. Subalit ngayon, hindi pa rin. Kaya lang sasagutin natin yung mga pagsisinungaling ng mga nasa gobyerno at yung mga pagsisinungaling ng mga trolls. Kaya po nabuo ang Team Suka. Ito po, ulitin ko, ang suka po ang kalaban ng tanso. Ang suka po ang kalaban ng peking ginto at ang suka rin po ang patuloy na magbibistot, magbubulgar at pipigil at lalaban sa patuloy na pambubudol sa ating mga Pilipino. Yan po ang Team Suka. At yun nga po, hindi naman prinsipyo ang naging dahilan ng pagpirma ng ating mga trabahanting mambabatas. Singilin po nyo sila. Bakit sila pumirma? Hindi kayo kinonsulta, walang public consultation, walang public hearing, basta na lamang pumirma. Panagutin natin sila at atin po silang sisantihin. Ngayong darating na halalan, magpalit na po tayo, alamin ninyo kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung sila'y pumirma, dahil sa budget, sisantihin po ninyo. Hindi dahil sila sa prinsipyo pumirma. Hindi rin po dahil nabasa nila or naintindihan at naunawaan at base sa authentic records yung kanilang nakita. Sila po ay pumirma for convenience dahil sa pera. Dahil kanyo,
Pag wala daw pong pirma, matatanggalan sila ng budget. Hindi sila bibigyan ng budget. Mawawala yung ayuda. Mawawala yung AIX. Mawawala yung AKAP. Napakinggan nyo na ba ho yung sinasabing no taxes, no representation? Ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot dyan. Di ba? No representation, no taxes. Di ba? Kung wala kaming representasyon, mawawala po ang tinig ninyo, dapat wala ring buwis. Tinatakot po yung mga mambabatas. Wala daw pong mapupuntang pondo sa kanilang mga distrito pag hindi pumirma dito sa impeachment complaint. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng no taxes. Hindi po pwedeng no budget. Bakit? Ang pera po ng Kongreso ay galing sa buwis ninyo. Hindi pwedeng i-appropriate yan ng kung sino man namumuno sa gobyerno. Hindi naman niya personal na pera yan eh. Yan po ay buwis na nagmumula sa atin. Kaya kung sila ay hindi papayag pumirma, hindi ho dapat sila matakot na walang pondo ang inyong distrito. Galing po sa buwis natin yun eh. Pera ho natin yun eh. Trabahante lang natin yung mga kongresista eh. Dapat meron tayo palaging representation sa lahat. Nakaukit din po ito. Pakisilip po ninyo. Article 13, Section 16 of our Constitution. Malinaw po dyan. Napakalinaw po dyan na dapat po tayong lahat ng Pilipino ay may say, kinukonsulta at pinakikinggan sa lahat ng magiging desisyon, maging social, economic o political decision making, dapat po ay may say tayo. Hindi naman pwedeng isa-isa dahil mauubos po ang oras at imposible. Lalo na yung mga distritong malalaki. Kaya po tayo nagkakaroon ng representatives sa Kongreso. Kaya hindi pwedeng wala tayong hindi pwedeng wala tayong buwis na mapupunta sa distrito kung hindi sumasang-ayon na lamang basta-basta ang ating mga mambabata sa kapritsyo na mga namumuno sa kanila. Sisantehin po ninyo yung mga kongresista ninyo.